Mainit ang liwanag ng mga kamera sa loob ng malawak na templo sa Quezon City. Nakaupo ang mga mananampalataya sa mahahabang bangko, lahat nakatingin sa pulpito kung saan nakatayo si Pastor Eduardo. Nakasuot siya ng navy blue na Americana, ang kanyang mga mata ay nagniningas na parang apoy, at ang bawat salita ay tumatagos sa hangin. Ang mga ilaw ng telebisyon ay nakatutok sa kanya, ang serbisyo ay nakabroadcast ng live sa buong bansa. Sa libu-libong tahanan, milyon-milyong Pilipino ang nakatunghay, nakikinig, naghihintay kung anong mensahe ang ihahatid ng lalaking kilala sa kanyang matapang na pangangaral. Bago tayo magsimula, i-like mo na at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago pa ang iba. Mga kapatid, malalim at mabigat ang kanyang boses, ilang siglo nang nilinlang ang ating bayan. At ngayong araw, ika-12 ng Oktubre, ipinagdiriwang ng marami ang isang kasinungalingan. Ang tinatawag nilang ina ng Diyos ay hindi higit sa isang rebultong luwad, walang kapangyarihan, walang buhay. Nagbulungan ang kongregasyon. Ang ilan ay napayuko, ang iba namay nagsimulang tumaas ang kilay, ngunit walang naglakas loob na sumalungat. Nakaramdam sila ng bigat sa bawat salita ng pastor. At doon, marahang itinulak ni Eduardo ang isang mesa sa tabi ng pulpito. Nakabalot ito ng itim na tela, at sa ilalim ay naroon ang imaheng magpapayanig sa bansa. Sa isang mabilis na galaw, tinanggal niya ang tela, at tumambad ang imahe ng Virgin Maria, may asul na belo na kumikinang sa ilalim ng ilaw, mga kamay na nakatiklop sa panalangin, mga matang puno ng habag. Humarap si Eduardo sa kamera, itinaas ang imahe gamit ang isang kamay, at sa kabila, kinuha ang isang martilyo. Ito, anya, sabay turo sa rebulto, ang nagpaalipin sa ating mga puso. Ngayon, magwawakas na yon. Sa mismong oras na yon, sa kanilang bahay, hawak ni Alma, ang kanyang asawa, ang remote control. Nanlaki ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang kamay habang nakikita sa telebisyon ang hawak ng kanyang asawa. Huwag-huwag mong gawin, Eduardo, bulong niya, halos wala ng boses, habang unti-unting natutuyo ang kulay sa kanyang mukha. Bumagsak ang imahe sa pulpito. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw, at ang unang hampas ng martilyo ay nagbasag ng balabal ng estatwa. Ang mga sumunod ay mas malakas pa, ikalawa, ikatlo, hanggang sa ang ulo ng imahe ay gumulong pababa sa sahig. Ang kamera, walang putol, ay nagpakita ng lahat sa harap ng bansa. May ilan sa mga manonood sa loob ng templo ang nagsigawan ng papuri, tumayo at nagpalakpakan. Ngunit marami ang nanatiling nakatulala, nakapako sa eksena na tila hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Sa social media, kumalat ang video sa nakakakilabot na bilis. Sa wala pang isang oras, nagtrending na ang mga hashtag na #PastorBlasphemy at #CrimeAgainstFaith. Ang mga komento'y hati, may humanga sa tapang ng pastor, ngunit mas marami ang nagalit at nagsabing nilapastangan niya ang kanilang pananampalataya. Pinatay ni Alma ang telebisyon, napaluha, at mabilis na tumakbo sa isang kwartong matagal nang nakasusi. Doon, sa ilalim ng isang puting tela, nakatago ang kanyang sariling imahen ng Virgin Maria, isang alaala mula sa kanyang lola sa Batangas. Lumuhod siya, sinindihan ang kandila, at pumatak ang kanyang luha habang bumubulong, "Mahal na ina, maawa po kayo sa kanya." Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Samantala, sa templo, nakataas pa rin ang martilyo ni Eduardo, nakatitig sa kamera, at may mapanuyang ngiti sa labi. Gising na kayo, bayan. Wala nang mga huwad na Diyos-Diyusan. Ito ang katotohanan. At habang ang kanyang tinig ay umaalingaw sa hangin, hindi niya namamalayan na sa kabilang dulo ng bansa, may mga nagluluhod sa kalsada, may mga umiiyak sa harap ng kanilang mga altar, at may mga bumulong sa kanilang mga panalangin. Virgin Maria, patawarin mo siya. Ngunit para kay Eduardo, iyon ang sandaling pinakamataas ang kanyang kapangyarihan, o iyon ang akala niya. Pag-uwi ni Eduardo mula sa kanyang sermon, taas noo siyang naglakad papasok ng bahay. Nakapikit pa siya't paulit-ulit na inuusal, "Nakita mo ba, Alma? Nakita mo sa mga mata nila?" Gumising ang bayan. Natapos na ang huwad na pamamanata. Nangingislap ang kanyang mga mata, hindi dahil sa pananampalataya, kundi sa sariling pagdiriwang ng kanyang lakas. Tahimik lang si Alma, nakaupo sa sala, pinipigil ang mga luha. Eduardo, mahinang bulong niya, ngunit hindi pinansin ng lalaki. Tumayo ito, nagmartsa paikot sa sala na para bang isa siyang sundalong nagwagi sa digmaan. Handa na silang makinig sa katotohanan. Handa na silang talikuran ang kasinungalingan. Ngunit sa loob ng puso ni Alma, iba ang kanyang naramdaman. Hindi iyon tapang, kundi galit.
Hindi iyon pagliligtas, kundi paninira. At alam niya, sa likod ng matitigas na salita ng kanyang asawa, may isang pader na itinayo laban sa Diyos. Nang sumapit ang gabi at natulog si Eduardo, dahan-dahang bumangon si Alma. Walang sapin sa paa, marahan siyang lumakad sa pasilyo, hanggang sa makarating sa pintuang matagal nang ipinagbawal sa kanya. Ang silid na iyon ay isinara ni Eduardo noong una pa siyang naging pastor. Walang sinuman ang papasok dito, mariin nitong bilin. Ngunit ngayong gabi, hindi na niya kinaya. Inabot niya ang susi mula sa ilalim ng isang tumpok ng tuwalya sa kusina, isang lihim na alam niya't itinago niya ng matagal. Huminga siya ng malalim, inikot ang susi, at bumulaga ang amoy ng kandilang matagal nang hindi sinindihan. Sa loob ng maliit na silid, naroon ang altar na siya lamang ang nakakaalam. Isang simpleng mesa, may lumang rosaryo na nangingitim na sa katagalan, ilang natunaw na kandila, at sa gitna, isang maliit na imahen ng Virgin Maria, suot ang asul na belo at may mapayapang mukha. Ang imaheng iyon ay minana pa niya mula sa kanyang lola sa Batangas, ang parehong imahe na sinamahan siya sa kanyang mga panalangin mula pagkabata. Lumuhod siya, nanginginig ang mga kamay, at pumatak ang luha sa kanyang mga pisngi. Ina, naaalala niyo pa po ba noong ipinanalangin ko ang aking buhay? Noong muntikan akong mamatay sa panganak kay Elias. Ikaw ang kasama ko noon. Ikaw ang sumagot. Inilapit niya ang kanyang noo sa sahig, sabay hikbi. Ngayon tulungan mo naman ang asawa ko. Hindi niya nakikita, hindi niya naririnig. Patawarin mo siya, hindi niya alam ang ginagawa. Naging kanlungan ng kanyang pananampalataya ang silid na iyon. Habang si Eduardo ay nalulunod sa papuri at galak ng kanyang sariling tinig, si Alma ay tahimik na nagbabantay, umaasang balang araw ay mabubuksan muli ang puso ng lalaking minsang nangako na mamumuno ng may kababaang loob. Ngunit ngayong gabi, habang sumasayaw ang apoy ng kandila at tumutulo ang kanyang luha, isang malamig na simoy ang dumampi sa kanyang batok. Napaangat siya ng ulo. Ang imahe ng Virgin ay tila kumikislap sa dilim, at sa kanyang puso'y may bulong na mahirap ipaliwanag, maghintay ka, anak. Darating ang oras. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Alma na ang laban ay hindi pa nagsisimula, at siya lamang ang maaaring tumindig sa panalangin para sa kanilang pamilya. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagising si Eduardo na tila may bigat ang kanyang katawan. Dahan-dahan siyang bumangon, nag-inat, at dumiretso sa kusina upang kumuha ng tubig. Tahimik ang bahay, naroon si Alma sa maliit na altar, nakaluhod, mahigpit na hawak ang rosaryo. Hindi niya ito pinansin. Inabot niya ang baso sa aparador, pinuno ng tubig, at sa kanyang pagkagulat, biglang dumulas ito mula sa kanyang kamay. Bumagsak ang baso at nabasag sa sahig. Naniga si Eduardo, tinitigan ang kanyang kamay na nanginginig. Pagod lang ito, bulong niya sa sarili, sabay pisil sa daliri. Maraming ginawa kahapon, kaya siguro nanginginig. Lumapit si Alma, nagmamadali, at tinanong, ano yon, Eduardo? Anong nangyari? Wala. Nabitiwan ko lang, malamig niyang sagot. Yumuko siya at pinulot ang mga basag na salamin, ngunit muli siyang natigilan. Ang kanyang mga daliri ay parang hindi sumusunod. Pinilit niyang huwag ipahalata, ngunit nakita ni Alma ang bahagyang panghihina sa kanyang kamay. Siguro dapat ka nang magpatingin, mahina nitong sabi. Umiling si Eduardo, halos may halong galit. Huwag mo akong tratuhin na parang mahina. Isa lang itong maliit na pagkakamali. Lalaki ako. Pastor ako. Hindi ako tinatalo ng mga ganitong bagay. Ngunit buong araw, hindi siya mapakali. Habang sumusulat ng mga tala para sa kanyang susunod na sermon, 3 beses nahulog ang ballpen mula sa kanyang kamay. Nagkamali rin siya ng pagbasa ng ilang salita sa Biblia, na dati kaya niyang basahin ng malinaw at buo. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin, isang lalaking malakas ang katawan, ngunit may bahid ng pangamba sa mga mata. Hindi ito seryoso, bulong niya, tila kinakausap ang sarili. Ngunit sa kanyang loob, may tinig na nag-udyok, may mali sa'yo, Eduardo. Sa gabi, nakaupo silang mag-asawa sa hapag. Tahimik si Alma, pinagmamasdan ang asawa. Napansin niyang nahihirapan itong gumamit ng kutsara. Pinilit ni Eduardo na maging normal, pilit na umiti, ngunit kitang-kita ni Alma ang nanginginig niyang daliri. Eduardo, bulong ni Alma, baka babala ito. Bigla siyang napatingin sa kanya, matalim. Babala? Babala mula saan? Huwag mong gawing misteryo ang lahat, Alma. Alam kong gusto mong isisi ito sa ginawa ko kahapon.
Pero hindi. Wala itong kinalaman sa rebulto. Natahimik si Alma, piniling hindi na magsalita. Sa loob-loob niya, naniniwala siyang may mas malalim na dahilan ang lahat ng ito. At sa tuwing dinarasal niya sa kanyang altar, pakiramdam niya'y unti-unting sumasagot ang langit. Sa mga sumunod na araw, lalong lumala ang kondisyon ni Eduardo. Sa tuwing tatayo siya para mangaral, ramdam niya ang bigat sa kanyang mga kamay. Isang linggo, habang hawak ang Biblia, biglang nag-lock ang kanyang mga daliri at hindi niya mabuklat ang pahina. Pinilit niyang ituloy ang sermon, ngunit napansin ng kongregasyon ang kanyang tinig na nauutal at hindi maayos ang daloy. May ilan na nagbulungan, may ilan namang nag-alala. Ngunit matapos ang serbisyo, umiti si Eduardo at sinabing, subok lang ito ng kaaway. Hindi ako bibigay. Pag-uwi, hinarap siya ni Alma. Eduardo, hindi mo ba nakikita? Lalo kang lumalala. Hindi mo ba naiisip na baka ito ay isang senyales? Alma, mariin niyang sagot, ang tanging senyales na nakikita ko ay ito, galit ang dyablo dahil lumalakas ang ating simbahan. At kapag mas lumalakas ang pag-atake, ibig sabihin tama ang daan na tinatahak ko. Ngunit sa gabi, habang siya ay nag-iisa sa kanyang silid, kinapa niya ang kanyang mga kamay. Hindi na lamang ito simpleng panginginig. Paminsan-minsan ay nawawalan siya ng pakiramdam sa kanyang mga daliri, para bang may malamig na hangin na dumadaloy sa loob ng kanyang laman. Napapikit siya, pinilit kumbinsihin ang sarili na ito'y lilipas din, ngunit nang hawakan niya ang kanyang mukha, napansin niyang bahagyang kumikibot ang kanyang pisngi. Hindi maaari, bulong niya, halos hindi makatingin sa salamin. Samantala, si Alma ay nagpatuloy sa pananalangin. Gabi-gabi, sinisindihan niya ang kandila sa kanyang maliit na altar, mahigpit na hawak ang lumang rosaryo ng kanyang lola. Virgin Maria, bulong niya, iligtas mo po siya. Buksan mo ang kanyang mata, bago pa mahuli ang lahat. Patawarin mo siya, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Habang nagdarasal siya, tila may katahimikan sa silid na hindi niya maipaliwanag, isang presensya na nagpapalakas ng kanyang loob. Isang hating gabi, nagising si Eduardo na pawis na pawis. Nanaginip siya na nasa harap ng pulpito, hawak ang martilyo, at muli niyang winawasak ang imahe ng Maria. Ngunit sa panaginip, habang tinatamaan niya ang rebulto, hindi ito nababasag. Sa halip, ang kanyang kamay ang nadudurog, pira-piraso, hanggang sa siya ay napasigaw. Nagising siyang nanginginig, hawak ang kamay na parang nasusunog. Tumayo si Alma, nagising din sa sigaw. Eduardo! Anong nangyayari? Wala, halos pasigaw niyang sagot. Bangungot lang. Matulog ka na. Ngunit nang humiga siyang muli, hindi na siya makatulog. Ang kanyang isip ay puno ng tanong. Bangungot nga ba yon o may ibig sabihin? Kinabukasan, habang naglalakad sa lansangan papunta sa istasyon ng telebisyon para sa kanyang programa, napansin niyang madalas siyang natitisod. Ang mga paa niya'y tila hindi sumusunod. Napatingin siya sa mga tao sa paligid, at pakiramdam niya'y lahat ay nakatingin sa kanya. Pinilit niyang tuwidin ang lakad, ngunit sa loob niya, ramdam niyang may unti-unting kumakain sa kanyang lakas. Sa bahay, napansin ni Alma ang pagod sa kanyang mga mata. Eduardo, mahinahon niyang sabi, nakikiusap ako. Magpatingin ka sa doktor. Hindi ito normal. Sandaling natahimik si Eduardo. Ngunit sa halip na sumang-ayon, mumisi siya, mapait. Kung magpatingin ako, sasabihin nilang may sakit ako. At kapag sinabi nilang may sakit ako, mas lalo akong tatawanan ng mga taong galit sa akin. Hindi, Alma. Hindi ako magpapakita ng kahinaan. Ngunit habang sinasabi niya ito, alam niyang nagsisinungaling siya, hindi sa asawa, kundi sa kanyang sarili. Sa loob ng kanyang puso, malinaw ang isang bagay, nagsisimula na ang isang pagbagsak na hindi niya kayang pigilan. At sa kabilang silid, sa harap ng maliit na altar, marahang pumatak ang luha ni Alma habang nakaluhod. Panginoon, bulong niya, kung ito'y babala, bigyan mo po siya ng puso para makinig. Huwag niyo pong hayaang tuluyang masira ang taong mahal ko. Habang lumalalim ang gabi, ang kandilang sinindihan niya ay marahang kumurap at sa kisap ng liwanag nito, tila ba may mga aninong gumalaw sa paligid, mga aninong nagpapaalala na ang laban ay hindi na lamang laban ng katawan, kundi ng kaluluwa. Isang gabi, habang tahimik ang buong bahay, mahigpit na nakapikit si Alma sa kanyang kama. Pilit niyang pinapakalma ang puso, ngunit dala pa rin ng isip niya ang mga imahe ng nanginginig na kamay ni Eduardo, ng paulit-ulit na pagbagsak ng kanyang ballpen, at ng mga titig nitong puno ng galit sa tuwing babanggitin niya ang salitang babala.
Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga susunod na araw. At sa gitna ng kanyang pagod, unti-unting dinalaw siya ng antok. Ngunit ang pagtulog ay hindi nagdala ng kapahingahan. Sa kanyang panaginip, natagpuan niya ang sarili sa loob ng isang simbahan. Malawak at madilim ang lugar, ang mga bangko ay bakante, at ang katahimikan ay tila humihigop sa kanyang paghinga. Ang sahig ay malamig sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang mga pader ay nag-echo sa bawat paghinga niya. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa altar. Ngunit hindi ang krus ang bumungad sa kanya sa gitna. Sa halip, nakatayo roon ang imahen ng Virgin Maria. Ang kanyang belo ay bughaw at kumikislap na para bang gawa sa liwanag ng buwan, ngunit ang kanyang mga mata, ang mapagmahal at maamong mga mata, ay punong-puno ng luha. Hindi iyon ordinaryong luha. Ito'y pula, umaagos na dugo na dahan-dahang pumapatak sa sahig. Ang bawat patak ay maririnig, parang kampanang dumadagundong sa loob ng templo. Natigilan si Alma, napaluhod sa kinatatayuan, at halos hindi makahinga. Bulong niya, nanginginig ang boses. Hindi gumalaw ang mga labi ng imahe, ngunit sa kanyang puso, malinaw ang mensahe na tila dumaloy sa kanyang kaluluwa, may oras pa. Niyakap niya ang sarili, nanginginig, at sa loob ng panaginip, naramdaman niyang siya'y niyayanig ng isang lakas na hindi niya maipaliwanag. Ang lamig ng simbahan ay pumasok sa kanyang mga buto, at bago pa siya makasigaw, nagising siya, basang-basa ng pawis, nanginginig, at humahabol ng hininga. Eduardo, sigaw niya, halos wala sa sarili. Agad itong bumangon, nakapikit pa ang mga mata. Ano na naman, Alma? Ano na naman ang iyak na ito? Nanaginip ako, halos bulong niya, nanginginig pa rin. Nakita ko siya ang ina. Umiiyak siya ng dugo. At sinabi niya may oras pa. Napakunot ang noo ni Eduardo at biglang tumawa, isang halakhak na puno ng panunuya. Alma, mga panaginip lang yan. Mga ilusyon ng isip mo dahil pinipilit mong paniwalaan ang mga kathang idolatria. Kung ano man ang nakita mo, gawa lang yan ng takot at imahinasyon. Hindi, mariing sagot ni Alma, nangingilid ang luha. Hindi ito imahinasyon. Ramdam ko ang bigat. Hindi siya nagsalita gamit ang bibig, pero malinaw ang kanyang mensahe, may oras pa. Eduardo, may oras pa para magbago ka. Napailing si Eduardo at tumalikod, bumalik sa pagkakahiga. Wala akong oras para sa mga ganyang kalokohan. Matulog ka na. Bukas, may programa ako. Hindi ako pwedeng maabala ng mga panaginip na walang kabuluhan. Tahimik na tumulo ang luha ni Alma, piniling huwag nang sumagot. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang panaginip ay hindi basta panaginip. Ito ay isang hudyat. Isang babala. At kasabay ng takot, may umusbong ding pag-asa, kung may oras pa, ibig sabihin, hindi pa huli ang lahat. Sa sumunod na araw, sinubukan niyang muling kausapin si Eduardo. Habang nag-aalmusal, sinabi niya, Eduardo, hindi ko ito kayang ipagsawalang bahala. Ang panaginip ay malinaw. Pinapakita ng Diyos sa pamamagitan ng ina na may pagkakataon pa para magbalik loob. Napabuntong hininga si Eduardo at ibinaba ang kutsara, tinitigan siya. Alma, hindi ko alam kung kailan ka titigil. Lahat na lang ng bagay, ginagawan mo ng kahulugan. Panaginip. Babala. Baka bukas, kapag nadapa ako, sasabihin mong hudyat na yon ng langit. Pero Eduardo, sagot ni Alma, halos magmamakaawa, hindi mo ba nararamdaman? Ang mga kamay mo, ang panginginig mo, ang mga pangyayaring hindi maipaliwanag. Hindi mo ba nakikita na baka may mas mataas na dahilan? Napuno ng galit ang kanyang mga mata. Huwag mong ipilit sa akin ang mga ilusyon mo, Alma. Kung humina man ako, iyon ay dahil sa stress, sa trabaho, sa pakikipaglaban sa kasinungalingan. Huwag mong ihalo ang iyong rebulto sa lahat ng ito. Natahimik ang mesa, at sa kanilang pagitan ay bumagsak ang isang katahimikan na mas mabigat kaysa sa alinmang salita. Ngunit ng gabing iyon, nang mag-isa si Eduardo sa kanyang silid, hindi siya nakatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang sinabi ni Alma, may oras pa. Ano ang ibig sabihin noon? Oras para saan? Para magbago? Para tumigil? O para ano? Habang nakatitig siya sa kisame, nakaramdam siya ng malamig na simoy ng hangin. Napabalikwas siya ng bangon, hinahanap ang pinagmulan, ngunit sarado ang lahat ng bintana. Ang kanyang mga kamay ay muling nanginig, mas matindi kaysa dati. Hawak ang Biblia, sinubukan niyang magbukas ng pahina, ngunit hindi kaya ng kanyang mga daliri. Nahulog ang aklat sa sahig.
Napaluhod siya, hawak ang kanyang ulo, at napabulong, ano ba talaga ang nangyayari sa akin? Samantala, sa kabilang silid, muling nakaluhod si Alma sa kanyang maliit na altar. Virgin Maria, bulong niya, salamat at binigyan niyo ako ng tanda. Kahit pinagtatawanan niya ako, alam kong darating ang oras na kikilusin niyo ang puso niya. Hindi pa huli. Hindi pa huli. Sa kalaliman ng gabi, habang sumasayaw ang ilaw ng kandila sa kanyang altar, parang may marahang tinig na dumampi sa kanyang tainga, tama ka, anak. Hindi pa huli. At mula roon, nagsimula ang isang mas matinding laban, isang laban hindi lamang ng katawan, kundi ng kaluluwa ni Eduardo. Isang maaliwalas na umaga, maliwanag ang sikat ng araw na pumapasok sa mga bintana ng kanilang tahanan. Tahimik si Alma sa kusina, abala sa pagluluto ng almusal. Ang mga kamay niya ay maingat na humahalo sa nilulutong sinangag, ngunit ang kanyang isip ay wala roon. Sa bawat tunog ng kutsara at kawali, bumabalik sa kanya ang panaginip kagabi, ang imahen ng Virgin Maria na umiiyak ng dugo, ang boses na hindi gumamit ng labi, ngunit dumiretso sa kanyang puso, may oras pa. Habang nakatulala siya, biglang pumasok ang kanilang bunsong anak na si Mateo, 6 na taong gulang, nakayapak, at mabilis ang bawat hakbang. Maputla ang kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay namimilog sa takot. Mama, sigaw niya, habol ang hininga. Mama, may babae sa kwarto. Yung nakadamit ng asul. Sabi niya, huwag daw akong matakot. Halos mabitawan ni Alma ang hawak na sandok. Napalingon siya kay Mateo, lumapit agad at hinawakan ang balikat ng anak. Anong babae, anak? Sino ang nakita mo? Si Mateo, nanginginig pa rin, ay tumingin sa kanya ng diretsyo. Yung parang manika na tinatago mo sa maliit na kwarto, mama. Yung may belo na asul at mata na parang nakatingin sa'yo kahit hindi gumagalaw. Nandoon siya. Sabi niya, huwag akong matakot. Ang bait niya, mama, pero umiiyak siya. Nalaglag ang puso ni Alma. Alam niyang hindi ito imahinasyon lang. Si Mateo ay bata, inosente, walang dahilan para magsinungaling. Ang kanyang sinabi ay higit pa sa simpleng guni-guni. Tumulo ang malamig na pawis sa noo ni Alma habang pinipilit maging kalmado. Hinila niya si Mateo papalapit, mahigpit na niyakap. Anak, huwag kang matakot. Kapag nakita mo siya, isipin mong siya ay nagmamahal. Hindi siya nananakit. Tandaan mo iyon. Ngunit sa kanyang loob, ang kaba ay lumalaki. Hindi nagtagal, bumaba si Eduardo mula sa itaas. Kita pa rin ang pagod sa kanyang mukha, dala ng mga gabing kulang sa tulog at ng kanyang lumalalang panginginig. Napansin niya ang anak na nakayakap kay Alma. Ano na naman to, malamig na tanong niya. Bago pa makasagot si Alma, mabilis na nagsalita si Mateo. Daddy, may babae sa kwarto. Yung nakadamit ng asul. Nakita ko siya. Natawa si Eduardo, ngunit mapait at sarkastiko. Babaeng nakadamit ng asul. Alma, pinupuno mo na pati ang isip ng anak natin ng mga kathang istorya mo. Hindi ako nagsasabi sa kanya ng kahit ano, mariing sagot ni Alma, nanginginig ang boses. Siya mismo ang nakakita. Bata lang siya, sigaw ni Eduardo, sabay hampas ng kamay sa mesa. Mga guni-guni lang yan. Huwag mong gamitin ang anak natin para palakasin ang iyong idolatria. Umiyak si Mateo, tumakbo pabalik sa kanyang silid. Napaiyak din si Alma, at sa pagitan nila ni Eduardo, muling bumagsak ang pader ng katahimikan, ngunit mas mabigat, mas malamig kaysa dati. Kinagabihan, habang nakahiga sila, narinig nilang biglang sumigaw si Mateo mula sa kwarto. Mama! Mama! Agad na tumakbo si Alma, nakita niyang nakaupo ang bata, pawis na pawis, nanginginig. Mama, nandoon ulit siya. Pero hindi ako natakot. Sabi niya, intindihin mo raw si Daddy. Napatakip ng bibig si Alma, pinigilang mapasigaw. Lumapit siya, niyakap si Mateo, at marahang hinaplos ang buhok. Yali, ayos lang. Tulog ka na, anak. Huwag kang matakot. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi na niya matatakasan ang katotohanang may mas mataas na kapangyarihang kumikilos sa kanilang bahay. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, tumingin si Eduardo sa kanya, malamig at matalim ang mga mata. Naririnig ko ang mga iyak kagabi. Alma, kung patuloy mong hahayaan ang bata na managinip ng mga ganyang bagay, masisira ang isip niya. At kapag nangyari yon, kasalanan mo. Hindi siya nananaginip, Eduardo, mahinahon niyang sagot, bagamat nanginginig ang loob niya. Nakakakita siya ng totoo. Hindi mo ba naiintindihan?
Hindi na natin kayang itago ito. Ang Diyos ay nagpapakita na. Natawa si Eduardo, isang halakhak na puno ng pagdududa. Kung ang Diyos ay nagpapakita, bakit hindi sa akin? Ako ang pastor dito. Ako ang pinili. Nakatitig si Alma, at sa unang pagkakataon, may lakas sa kanyang tinig. Siguro dahil ikaw ang pinakanangangailangan ng pagpapakita, Eduardo. At hindi ka pa handang makita. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at sa pagitan nila ay tila may apoy na hindi kayang patayin ng simpleng salita. Ngunit bago pa magpatuloy ang kanilang pagtatalo, tumakbo ulit si Mateo papunta sa kanila. Mama, Daddy, andoon na naman siya, nasa sala siya ngayon. Natahimik ang lahat. Tumayo si Eduardo, galit at natatakot, at mabilis na naglakad papunta sa sala. Ngunit pagdating niya roon, wala siyang nakita. Walang babae, walang liwanag, tanging katahimikan lamang at ang mahinang tunog ng hangin mula sa labas. Bumalik siya, galit na galit. Wala. Wala doon, sigaw niya sabay lingon kay Alma. Ginagawa mo lang itong lahat. Ngunit si Alma, nakatingin kay Mateo na mahigpit ang kapit sa kanyang kamay, ay alam ang katotohanan, hindi lahat ng mata ay nakakakita. At sa gabing iyon, habang pinapanood niyang natutulog ang anak, marahang nagdasal siya. Virgin Maria, salamat sa pagbabantay. Tulungan mo po kaming maghanda. Ang oras ay paparating. At doon, nagsimula ang mas malinaw na presensya sa kanilang tahanan. Hindi na ito matatakpan ng pagdududa ni Eduardo, sapagkat unti-unti, siya mismo ay haharap sa katotohanang matagal niyang tinatakbuhan. Linggo ng umaga, puno na naman ang estasyon ng telebisyon sa Quezon City. Maagang dumating si Pastor Eduardo, dala ang kanyang nakasanayang lakad na punang kumpiyansa, ngunit sa ilalim ng kanyang Amerikana, hindi na maitatago ang panghihina ng kanyang mga kamay. Pinilit niyang igayak ang sarili, pinilit suklayin ang buhok, pinilit umiti sa mga staff na nakasalubong. Handa na ba ang lahat? Tanong niya, pilit pinapatatag ang tinig. Tumango ang producer, at isa-isa nang nagsindi ang malalakas na ilaw ng studio. Sa harap ng kamera, umupo siya sandali upang huminga. Hawak ang Biblia, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, ito ay pagsubok lamang. Isa itong laban na kailangan kong ipanalo. Ngunit kahit gaano siya magpanggap, ramdam niyang nanginginig ang kanyang daliri. Pinipigilan niyang mahalata, ngunit bawat segundo'y mas lalong lumalala ang kanyang kaba. Nagsimula ang programa. Magandang umaga, bayan, sigaw ng announcer. Tumunog ang musika ng kanilang theme song, at pumasok si Eduardo sa set, nakatayo sa gitna ng pulpito. Pumalakpak ang ilang audience na pinayagang pumasok. Tumutok ang mga kamera. Live na naman siya, nakikita ng buong bansa. Binuksan niya ang Biblia sa kanyang mga kamay. Ngunit bago pa niya mabasa ang unang linya, biglang nanginig ang kanyang kanang kamay. Dumulas ang pahina, hindi niya ito mabuklat ng maayos. Pinilit niyang kontrolin, pilit nang inisyan ang kamera, ngunit halata ang panginginig. Nagpatuloy siya. Mga kapatid, ngunit ang kanyang tinig, na dati malakas at buo, ngayoy garalgal, paputol-putol, parang nawawala sa bawat salita. Sinubukan niyang bumawi, tumikim, at ipagpatuloy, ngunit sa halip na karaniwang sigla, lumabas ay basag na boses, halos paos. Ang mga audience ay nagtinginan, at ang mga kameraman ay nagsimulang mag-alala. Pastor, bulong ng floor director, halos hindi marinig. Ngunit nagpatuloy si Eduardo, pinilit itaas ang kanyang tinig. Ang Diyos ay biglang natigil. Napatigil siya, hindi makapagsalita. Nakatingin siya sa Biblia, ngunit hindi niya mabigkas ang mga salita. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw, ngunit walang tunog na lumalabas. Nagkakagulo sa control room. Putulin na, sigaw ng producer. I cut ninyo agad. Ngunit ilang segundo pa ang lumipas bago tuluyang i-blackout ang palabas. Ang huling eksenang nakita ng publiko, isang pastor na nanginginig, pawis na pawis, nakatulala sa kamera, at hindi makapagsalita. Sa labas ng estasyon, kumalat agad ang video. Bago pa matapos ang araw, trending na naman sa social media ang pangalan ni Pastor Eduardo. Ano yon? Inatake ba siya, sabi ng ilan. Parusa ng langit, sabi ng iba. Pinatahimik siya ng Diyos mismo, dagdag pa ng mas mapanuyang mga komento. Sa unang pagkakataon, ang imahe ng malakas at walang takot na pastol ay nabasag sa mata ng publiko. Pag-uwi, halos ibinagsak ni Eduardo ang sarili sa sopa. Tahimik lang si Alma, hawak ang rosaryo, pinagmamasdan siya. Eduardo, mahinahon niyang sabi, kita mo na ba ngayon?
Hindi ito simpleng sakit. Isa itong hudyat. Tumigil ka, Alma, sigaw niya, sabay hampas ng kamay sa mesa. Hindi ako tatanggap ng pangaral mula sa iyo. Alam kong may kalaban at hindi ako susuko. Ang lahat ng ito ay gawa ng dyablo, hindi ng Diyos. Ngunit habang sinasabi niya iyon, ramdam niyang nanginginig muli ang kanyang mga kamay at halos mahulog ang basong iniinom niya. Lumapit si Alma, marahang hinawakan ang kanyang braso. Eduardo, makinig ka. Hindi ka kaaway ng Diyos, pero unti-unti mong ginagawa ang sarili mong kaaway. Ang panaginip ko, ang nakita ni Mateo, hindi ba sapat na yon para mapaisip ka? Tinitigan niya ang asawa, puno ng galit at sakit ang kanyang mga mata. Kung ano man ang nakikita nyo, huwag nyo akong idamay. Hindi ako hihinto sa laban ko. Hindi ako titigil. Sabay talikod, iniwan si Alma na umiiyak sa sala. Kinabukasan, tinangka niyang bumalik sa simbahan upang magsermon muli. Ngunit habang nasa gitna siya ng pagtuturo, muling nanginig ang kanyang kamay. Hindi na lamang iyon panginginig, para bang ayaw na nitong sumunod sa kanyang isip. Nahulog ang Biblia mula sa kanyang pagkakahawak. Napatitig siya sa mga tao. Ang ilan ay nagtataka, ang iba naman ay nagbubulungan. Parusa ito, may narinig siyang sabi ng isa. Ginigising siya ng Diyos. Nawala ang kanyang boses, naputol ang sermon, at muli siyang inalalayan palabas ng pulpito. Ang kanyang dating kongregasyon na pumupuno ng sigaw at palakpakan, ngayon napuno ng bulong at pagdududa. Sa kanilang bahay, nakaluhod muli si Alma sa kanyang altar. Virgin Maria, bulong niya, bigyan niyo po siya ng pagkakataong makita ang katotohanan bago mahuli ang lahat. Habang nagsasalita siya, ang apoy ng kandila ay kumurap at sa loob ng silid, dumampi ang malamig na simoy ng hangin. Samantala, si Eduardo, nakahiga sa kama, hawak ang nanginginig na kamay, nakatitig sa kisam, at sa kanyang isipan, paulit-ulit ang bulong ng mga tao, ito ba'y sakit o parusa mula sa langit? At sa unang pagkakataon, hindi na niya alam ang sagot. Mabigat ang gabi nang lumabas si Eduardo mula sa estasyon ng telebisyon. Sinalubong siya ng malamig na hangin, ngunit hindi iyon sapat upang pakalmahin ang apoy na nag-aalab sa kanyang dibdib. Ang nangyari kanina, ang biglang pagkawala ng kanyang boses, ang pagkabagsak ng Biblia mula sa kanyang mga kamay, ay paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isip. Ang bawat bulong ng mga tao ay tila kumakagat sa kanyang tainga. Parusa mula sa langit, pinatahimik siya ng Diyos. Sumakay siya sa kanyang kotse, mahigpit na hawak ang manibela. Binuksan niya ang makina at mabilis na pinaharurot ang sasakyan sa kalsada. Ang mga ilaw ng lungsod ay mabilis na dumadaan, ngunit kahit anong bilis ng takbo, hindi niya matakasan ang bigat ng kanyang dibdib. Hindi totoo, paulit-ulit niyang bulong, pilit na ikinukumbinsi ang sarili. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmumuni, may napansin siyang kakaiba. Sa rearview mirror, anino ng isang tao ang unti-unting lumitaw sa likuran ng kanyang sasakyan. Napasinghap siya. Doon, malinaw niyang nakita ang isang babae, morena, nakasuot ng mahabang damit, at may asul na belo na nakatakip sa kanyang buhok. Nakaupo siya ng payapa sa backseat, ang mga mata ay nakatitig kay Eduardo, mapayapa ngunit tila may bigat ng awa at lungkot. Nanlaki ang mga mata ni Eduardo. Ano to, mabilis siyang lumingon sa likuran. Ngunit wala. Walang tao. Tanging upuan lamang, walang bakas ng presensya. Mabilis siyang bumalik ng tingin sa rearview mirror, wala na rin ang babae. Nanginginig ang kanyang kamay habang nakahawak sa manibela. Pinakiramdaman niya ang kanyang dibdib na tila binabalot ng malamig na hangin. Hindi ito totoo, bulong niya, pinipilit tumawa. Pagod lang ako. Imagination lang. Ngunit sa kanyang isip, malinaw pa rin ang imahe, morena, may asul na belo, mapayapang mata na tila sumisilip hanggang sa kanyang kaluluwa. Pagdating sa bahay, galit siyang bumaba, halos ibagsak ang pinto ng kotse. Alma, sigaw niya, malakas at puno ng galit. Lumabas si Alma mula sa kusina, nagulat sa sigaw. Ano na naman, Eduardo? Naglakad siya papalapit, nanginginig ang boses. Ikaw ang may kasalanan nito. Nilalason mo ang bahay na to ng iyong mga rebulto at mga kandila. Kung ano-ano ang inilalagay mo rito, kaya nagmumulto na tayo. Nangilid ang luha ni Alma, ngunit matatag ang kanyang tinig. Eduardo, wala akong nilalason. Ang tanging dala ko ay panalangin. Kung may nagmumulto man, hindi ito kasamaan, ito'y presensya na nagpapaalala sa'yo. Tumigil ka, sigaw niya, sabay hampas sa mesa.
Wala akong pakialam sa mga panaginip mo, sa mga sinasabi ng bata, at sa mga imahen mong itinatago. Kung gusto mong lumuhod sa isang bato, gawin mo, pero huwag mo akong idamay. Tahimik na umupo si Alma, itinago ang kanyang luha. Hindi siya sumagot. Sa halip, kinuha niya ang rosaryo mula sa kanyang bulsa at marahang hinawakan, sabay bulong, Virgin Maria, ingatan mo po siya. Hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Lumakad si Eduardo papunta sa kanyang silid, inis na inis. Ngunit nang siya'y pumasok, biglang bumalot ang malamig na hangin sa loob ng kwarto. Napahinto siya, napatingin sa salamin sa gilid ng dingding. At doon, muntik nang tumigil ang kanyang paghinga. Sa salamin, hindi lamang ang sarili niyang refleksyon ang nakita niya. Sa kanyang likuran, malinaw ang anyo ng parehong babae, nakadamit ng asul, may maamong mukha, at ang mga mata ay puno ng habag. Mabilis siyang lumingon. Walang tao sa silid. Muling bumalik ang kanyang tingin sa salamin, wala na rin. Ngunit naroon pa rin ang malamig na hangin, ang pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Umupo siya sa gilid ng kama, pinisil ang kanyang sentido. Nasisiraan na ba ako? Bulong niya. Pinilit niyang ipikit ang kanyang mga mata, ngunit tuwing didilat siya, pakiramdam niya'y may nakatingin sa kanya. Lumipas ang mga oras, hindi siya nakatulog. Habang nakahiga, nakatitig sa kisame, narinig niya ang mahinang pagaspas ng kortina, kahit sarado ang lahat ng bintana. Sinubukan niyang huwag pansinin. Ngunit nang dumilat siyang muli at tumingin sa pintuan, tila may aninong dumaan. Mabilis, tahimik at hindi maipaliwanag. Alma, sigaw niya, halos desperado. Dumating agad si Alma, gulat na gulat. Ano yon, Eduardo? May tao rito, sigaw niya, nanginginig, pawis na pawis. May babae na rito siya. Lumapit si Alma, marahang hinawakan ang kamay niya. Wala kang dapat katakutan. Kung ano man ang nakita mo, hindi siya kaaway. Isa siyang paalala, Eduardo. Isang paalala na hindi pa huli ang lahat. Umiling siya, halos mabaliw. Hindi ko ito matatanggap. Hindi ko ito kayang paniwalaan. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang nagsisimula ng mabasag ang kanyang isipan. Ang kanyang dating matatag na kuta ng pagtanggi at kayabangan ay unti-unting kinakain ng mga tanong na hindi niya kayang sagutin. At habang pinipilit niyang itanggi, mas lalo siyang nilalamon ng takot. Sa katahimikan ng gabing iyon, habang si Alma ay nagdarasal sa tabi ng kanyang altar, si Eduardo ay nakaupo sa dilim ng kanilang silid, nakatitig sa kanyang nanginginig na mga kamay, at sa kanyang isip, malinaw pa rin ang mga matang iyon. Mapayapa, puno ng awa ng babaeng nakadamit ng asul na tila hindi na mawawala sa kanyang paningin. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang gabi sa puso ni Eduardo. Ang dating tinig na umaalingaw sa pulpito ay halos hindi na marinig. Ang mga kamay na dati matatag na nakahawak sa Biblia ay ngayoy nanginginig at hirap kumilos. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang liwanag na hindi naglalaho, ang katahimikan ni Alma. Tuwing hating gabi, habang si Eduardo ay nakahandusay sa kama, pinipilit matulog ngunit ginugulo ng kanyang mga pangitain, dahan-dahang bumabangon si Alma at pumapasok sa maliit na kwartong lihim niyang inalagaan. Doon, sa harap ng simpleng altar na puno ng alaala ng kanyang lola, nakaluhod siya, nakapikit, at mahigpit na hawak ang rosaryo. Hindi siya nagrereklamo, hindi siya sumisigaw. Sa halip, paulit-ulit niyang binubulong ang parehong panalangin, Panginoon, maawa ka sa kanya. Virgin Maria, ilapit mo siya sa inyong anak. Patawarin mo siya sa kanyang pagkabulag. Hindi alam ni Eduardo na tuwing umaga, bago pa man siya bumangon, pinupunasan ni Alma ang mga luhang tumulo sa kahoy na sahig ng altar. Sa kanyang pananahimik, doon siya kumukuha ng lakas. Kahit pinagmumura siya, kahit pinagbintangan siyang dahilan ng lahat ng sumpa, hindi siya bumibitaw. Alam niyang may araw na darating kung kailan haharapin ng kanyang asawa ang mismong bagay na kanyang sinira, ang presensya ng Virgin Maria na patuloy na humahanap ng daan tungo sa kanyang puso. Isang gabi, habang nagdarasal siya, napansin niyang kumurap ang apoy ng kandila at nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng kwarto. Para bang may dumaan na hindi nakikita. Hindi siya natakot, bagkus nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Parang may bulong na dumarampi sa kanyang tainga, maghintay ka. Hindi pa huli. Napangiti siya, tumulo ang luha, at lalo pang pinatatag ang kanyang loob. Sa mga susunod na araw, habang lumalala ang kondisyon ni Eduardo, madalas itong natitisod, hirap nang magsalita, at halos hindi na makapagturo, si Alma ang tahimik na nagbabantay.
Siya ang nag-aabot ng tubig kapag hindi na kayang hawakan ng asawa ang baso. Siya ang nagpapakain, siya ang nagsusulat ng mga bagay na hindi na mabuo ni Eduardo. Sa bawat kilos niya, may habag at may pananahimik. At kahit minsan ay sinisigawan siya ni Eduardo ng, "Huwag mo akong tratuhin na parang mahina. Hindi ko kailangan ng awa mo," hindi niya yon pinapansin. Ang sagot niya ay palaging, "Hindi awa ito, Eduardo. Pagmamahal." Isang gabi, habang halos hindi na makapagsalita si Eduardo, nahiga siya sa sopa at marahang nagtanong, "Bakit ka nandyan pa rin, Alma? Sa lahat ng ginawa ko, sa lahat ng sinabi ko, bakit hindi ka umaalis?" Lumapit si Alma, umupo sa tabi niya, at marahang hinawakan ang kanyang kamay. "Dahil hindi ikaw ang kaaway ko. Ang kaaway ay ang kayabangan na nilalamon ka. Pero ikaw, Eduardo, ikaw ang asawa ko, at mahal kita. Kaya kahit wasakin mo ang lahat, mananatili ako dito. Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa Diyos na hindi kailanman sumusuko." Napatitig si Eduardo sa kanya, at sa unang pagkakataon, walang lumabas na salita. Ang kanyang mga matay nagdilim, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hiya na pilit niyang tinatago. Tumalikod siya, nagpanggap na natutulog, ngunit sa kanyang loob, naramdaman niyang may natamaan sa kanyang puso. Habang patuloy siyang binubulok ng kanyang karamdaman, patuloy din pinalalakas si Alma ng kanyang pananampalataya. Siya ang naging sandalan ng pamilya. Kapag umiiyak si Mateo dahil muli niyang nakita ang babaeng nakadamit ng asul, si Alma ang yumayakap at nagsasabing, "Anak, huwag kang matakot. Siya'y nandyan upang bantayan tayo." Kapag bumabalik si Elias mula sa paaralan at nagtatakang bakit hindi na makapagturo ang kanilang ama, si Alma ang nagpapaliwanag ng may kababaang loob, "Dumaan ang tatay niyo sa mabigat na pagsubok at kailangan natin siyang ipanalangin." Hindi man malakas ang kanyang tinig, naging mas matibay pa kaysa sa anumang sigaw ang kanyang pananahimik. At sa katahimikan niyang iyon, natutunan ng mga anak na ang tunay na lakas ay hindi laging nasa tinig na malakas, kundi sa pusong marunong maghintay, magpatawad at magdasal. Habang lumalala ang kondisyon ni Eduardo, mas lalong lumilinaw kay Alma ang kanyang misyon. Hindi siya inilagay sa tabi ng lalaking ito para magreklamo, kundi para maging saksi sa kanyang pagbagsak at, kalaunan, sa kanyang pagbabalik. At sa bawat luha at panalangin, alam niyang ang araw na iyon ay hindi malayo. Sa katahimikan ng gabi, habang natutulog si Eduardo at ang mga bata, muling lumuhod si Alma sa harap ng altar. Marahang huminga, pumikit, at muling bulong, "Virgin Maria, hawakan mo siya. Dalhin mo siya pabalik bago tuluyang mahulog. Ako'y maghihintay kahit gaano katagal." At sa sandaling iyon, ang apoy ng kandila ay kumislap ng maliwanag, para bang sagot mula sa langit, "Hindi ka nag-iisa." Sa mga sumunod na linggo, lalo pang bumigat ang bawat araw para kay Eduardo. Ang simpleng paghawak ng baso ay hindi na niya magawa ng walang tulong. Ang bawat hakbang ay tila may kadena sa kanyang mga paa. Minsan, habang sinusubukan niyang bumangon mula sa kama, bigla siyang bumagsak sa sahig. Rinig ni Alma ang malakas na pagbagsak at agad na tumakbo sa kwarto. "Eduardo," sigaw niya sabay alalay sa asawa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipilit siyang itayo. "Hindi na ito normal, hindi na ito basta pagod lang. Kailangan na nating pumunta sa doktor." Pinikit ni Eduardo ang kanyang mga mata, pinipilit kumalma, ngunit halata ang sakit sa kanyang mukha. "Wala to, Alma. Kaya ko pa." Ngunit sa kanyang tinig may halong pagdududa. 2 araw matapos ang insidente, hindi na nakatiis si Alma. Sa kabila ng pagtutol ng asawa, isinama niya ito sa Maynila upang kumonsulta. Dumaan sila sa iba't ibang espesyalista, neurologist, internist, cardiologist. Isa-isang dumaan si Eduardo sa MRI, CT scan, blood tests. Sa bawat resulta, ang sagot ng mga doktor ay pareho, normal po ang lahat. "Wala kaming makitang dahilan." Napakunot ang noo ng isang doktor. "Ginoo, wala kaming nakikitang pisikal na dahilan para sa inyong panghihina. Para bang ang katawan ninyo ay humihinto ng walang malinaw na sanhi. Sa aming medisina, mahirap ipaliwanag ito." Galit na tumayo si Eduardo mula sa upuan, hirap ngunit pilit pinatatag ang sarili. "Ibig niyong sabihin wala kayong alam? Ano ang pinag-aralan niyo kung hindi niyo kayang ipaliwanag ang ganito?" Umalinggaw ang kanyang tinig sa klinika, ngunit kapansin-pansin na wala ng dating lakas. Tahimik na hinila siya ni Alma palabas, pinipigilan ang kanyang luha. Habang nakasakay sila pabalik ng bahay, nakatingin lang siya sa bintana, mahigpit na hawak ang rosaryo.
Panginoon, kung hindi kayang ipaliwanag ng mga doktor, baka ito'y nasa antas na higit sa tao. Baka ito'y iyong paraan upang kausapin siya. Samantala, sa simbahan, nagsimulang kumalat ang bulong-bulungan. Sa umpisa'y tahimik, pabulong lang ng mga miyembro, narinig mo ba? Hindi na raw makapagsalita si pastor ng maayos. Sabi ng kapitbahay, hirap na raw siyang maglakad. Ngunit kalaunan, naging lantaran na, ito ay kaparusahan. Ginigising siya ng Diyos dahil sa kanyang ginawa. Ang iba na may natatakot. Baka mahawa tayo sa sumpa. Ang ilan, nagsimulang lumayo sa simbahan. Unti-unting nabawasan ang mga dumadalo. Ang mga upuang dati ipon ng mga mananampalataya ay nagkaroon ng malalaking puwang. Isang gabi, habang nakaupo si Eduardo sa sala, halos hindi makagalaw, tinanong niya si Alma. Naririnig mo ba sila? Naririnig mo ang mga sinasabi nila tungkol sa akin? Tumango si Alma, ngunit marahan niyang hinawakan ang kanyang kamay. Naririnig ko. Pero hindi ako nakikinig sa kanila. Ang mahalaga ay ang totoo. At ang totoo, Eduardo, kailangan mo ng tulong hindi bilang pastor, kundi bilang asawa at bilang tao. Napayuko siya, napapikit, at bahagyang tumulo ang luha na pilit niyang pinipigilan. Ngunit imbes na tanggapin, pinili niyang maging matigas. Hindi ako susuko. Hindi ito katapusan. Isa lang itong laban na malalagpasan ko. Ngunit sa katahimikan ng gabing iyon, hindi niya maikaila ang takot. Sa loob ng kanyang isip, unti-unting sumisiksik ang tanong, bakit hindi makita ng mga doktor? Bakit walang lunas? At bakit, sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko'y may mas malakas na kamay na pumipigil sa akin? Habang siya'y nag-iisa sa silid, tumitig siya sa kanyang refleksyon. Ang dating matikas na lalaki ay ngayoy payat, maputla, at may mga matang puno ng pangamba. Sa likod ng kanyang refleksyon, saglit niyang nakita ang anino ng babaeng nakadamit ng asul. Napasinghap siya, mabilis na lumingon. Wala. Ngunit ramdam niyang hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, dumalo siya sa simbahan sa kabila ng kanyang panghihina. Pinilit niyang umakyat sa pulpito, dahan-dahan, gamit ang tungkod. Nang makaharap ang kanyang kongregasyon, nagsimula siyang magsalita, ngunit ang kanyang boses ay basag, mahina, halos walang lakas. Ang ilan ay nakatingin ng may awa, ang iba na may halata ang pagdududa. Ito ba ang pastor na minsan ay nagwasak ng mga rebulto? Ngayon, hindi na niya kayang buhatin ang sarili. Napatigil siya sa gitna ng sermon. Tumitig sa kanyang mga kamay na nanginginig. Tumulo ang pawis sa kanyang noo. At sa sandaling iyon, narinig niya ang bulungan ng mga tao. Hindi na niya alam kung galing sa mga labi ng mga mananampalataya o mula sa loob ng kanyang isip, ito ay parusa. Parusa mula sa langit. Nang gabing iyon, naupo siya sa tabi ng bintana, tahimik, nakatingin sa madilim na kalangitan. Pumipintig ang kanyang dibdib, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot na ngayon lamang niya naramdaman. Sa kabila ng lahat, isang tinig ang hindi niya matakasan, ang sinabi ni Alma sa kanya noon, matapos ang kanyang panaginip, may oras pa. Napapikit siya, at sa kanyang isip, bumulong, kung may oras pa nga, bakit pakiramdam ko'y nauubos na? Isang gabi na tila walang pinagkaiba sa mga nagdaang gabi. Tahimik ang buong bahay, tanging marahang tiktak ng orasan at huni ng mga kuliglig sa labas ang maririnig. Nakasalampak si Eduardo sa kama, nakatingala sa kisame, pawisan at hinal na hinal sa kabila ng kawalan ng anumang mabigat na ginawa. Pakiramdam niya'y unti-unti nang nauubos ang kanyang oras, ngunit patuloy niyang pinipilit ang sarili na maniwala na ito'y lilipas din. Ngunit sa gabing iyon, may nangyaring hindi niya inaasahan. Habang nakapikit siya, sinisikap matulog, biglang nagliwanag ang paligid. Unay akala niya'y kidlat mula sa malayong bagyo, ngunit ang liwanag ay hindi naglaho. Sa halip, lalong kumapal, lumusot sa bawat sulok ng kanyang silid, hanggang sa wala nang makitang dilim. Ang lahat ng bagay, ang dingding, ang mesa, ang kama, tila nalunod sa maputing sinad. Napadilat si Eduardo at doon niya nakita. Sa gitna ng liwanag, dahan-dahang lumitaw ang anyo ng isang babae. Morena ang balat, nakasuot ng mahaba at payak na damit, ngunit ang pinaka-namumukod tangi ay ang asul na belo na nakabalot sa kanyang ulo. Ang kanyang mga matay mapayapa, puno ng awa, at tila ba sinasalamin ang kaluluwa ni Eduardo. Nanginginig ang kanyang katawan, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot at hiya. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang lumabas na boses. Napakagat siya ng labi, pilit na bumubulong, sino-sino ka?
Ngunit hindi na niya kailangang marinig ang sagot. Alam niya. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang Virgin Maria. Hindi ito katang-isip ng kanyang mga anak, hindi ito ilusyon mula sa kanyang panghihina. Siya mismo, ang babaeng minsang nilait niya, ang inang minsang tinawag niyang huwad, ngayoy naroon sa kanyang harapan. Hindi nagsalita ang babae. Hindi gumalaw ang kanyang labi. Ngunit ang kanyang tingin, isang katahimikan na mas malakas pa sa libong salita, ay parang tumatagos sa kaluluwa ni Eduardo. Para bang binabasa niya ang lahat ng kanyang nakaraan, ang mga sermon na puno ng kayabangan, ang araw na winasak niya ang imahen sa plaza, ang mga gabing pinagtatawanan niya si Alma sa kanyang pagdarasal. At sa titig na yon, naramdaman ni Eduardo ang bigat ng lahat. Ang bigat ng kasalanang matagal niyang itinanggi, ang kayabangang kanyang pinagyaman, at ang puot na kanyang itinanim. Hindi siya pinapagalitan, hindi siya hinahatulan, ngunit ang awa sa mga mata ng Virgin ay sapat upang ipakita kung gaano siya kalayo sa awa ng Diyos. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. 1, 2, hanggang sa bumuhos na parang ilog. Niyakap niya ang sarili, nanginginig, bumubulong, patawarin mo ako. Patawarin mo ako eh. Lumapit pa ang babae, dahan-dahan, at huminto sa paanan ng kanyang kama. Hindi pa rin siya nagsalita, ngunit ang katahimikan ay tila nagiging tinig sa loob ng kanyang puso, may oras pa. Napahagulhol si Eduardo, tinakpan ang kanyang mukha, at sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, hindi na niya pinigilan ang bigat ng kanyang puso. Bumagsak siya sa tabi ng kama, nakaluhod, hindi na bilang pastor, kundi bilang isang taong hubad sa kanyang mga kasalanan. Ang kanyang mga kamay, na dati gamit sa pagtuturo laban sa pananampalataya ng iba, ngayon nakadikit sa sahig, nanginginig at nagmamakaawa, Diyos ko. Diyos ko, patawarin mo ako eh. Mula sa kanyang mga luha, muli niyang tinaas ang ulo. Ang babae naroon pa rin, tahimik, matatag, at puno ng liwanag. Ngunit unti-unti, nagsimulang maglaho ang kanyang anyo, hanggang sa maging sinag na lamang, at kalaunan, muling bumalik ang dilim sa silid. Tahimik. Wala na ang liwanag. Wala na ang babae. Ngunit ang kanyang puso'y nagbago. Hindi niya alam kung paano niya isasalaysay ito kay Alma, o kung paano siya haharap muli sa mga tao. Ang alam lamang niya ay isang bagay, sa gabing iyon, sa gitna ng kanyang pagkawasak, siya ay muling nakatagpo ng pag-asa. Humiga siyang muli, basa ng luha ang kanyang unan, at sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, nakatulog siya ng may kapayapaan. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa bahay, nakaupo si Eduardo sa harap ng kanyang lumang laptop. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi lamang dahil sa kanyang karamdaman, kundi dahil sa bigat ng desisyong gagawin niya. Sa loob ng maraming taon, siya ang tinig ng simbahan, ang pinagmumulan ng lahat ng direksyon at utos. Ngunit ngayong umaga, sa katahimikan ng kanyang silid, nahulog ang bigat ng isang katotohanan, hindi na siya maaaring magpatuloy sa parehong landas. Binuksan niya ang website ng kanilang simbahan, isang pahinang dati ipuno ng kanyang mga sermon, litrato, at mga anunsyo ng gawain. Dahan-dahan niyang itinipa ang mga salita, bawat letra ay parang sugat na muling bumubukas. Ako ay pansamantalang lilisan sa pamumuno. Kailangan kong harapin ang aking kahinaan at ang aking relasyon sa Diyos. Naway manatili kayong tapat, hindi sa akin, kundi sa Kanya. Matagal siyang nakatitig sa sinulat bago pinindot ang publish. Nang lumabas na ito sa pahina, para bang nawala ang bigat sa kanyang dibdib, ngunit kasabay nito'y may sumisid na kaba sa kanyang sikmura. Alam niyang mababasa iyon ng lahat, ng mga sumusuporta, ng mga kumukontra, ng mga naghihintay ng kanyang pagbagsak. At hindi nga nagtagal. Sa mismong araw na yon, kumalat ang balita sa buong kongregasyon. Sa loob lamang ng ilang oras, daan-daang komento at mensahe ang bumaha. Ang ilan ay nagulat, hindi makapaniwala. Pastor, bakit? Kami naniniwala pa rin sa inyo. Hindi kayo maaaring umalis, kayo ang haligi ng aming pananampalataya. Ngunit may ilan ding matindi ang galit. Ito'y patunay lamang na kayo ay peke mula sa simula. Ito na ang kabayaran ng lahat ng paninira ninyo laban sa mga banal. At meron ding mga tahimik ngunit tapat. Pastor, marahil panahon na nga upang pakinggan ang tinig ng Diyos. Kinilabutan si Eduardo habang binabasa ang mga reaksyon. Ang dating walang alinlangan na suporta ay ngayoy hati. Ang ilan ay lumalaban para sa kanya, ang iba na may itinutulak siyang tuluyang bumagsak. Para siyang nakatayo sa gitna ng apoy ng paghuhusga, at wala siyang magawa kundi tumingin.
Nang gabing iyon, nakaupo siya sa sala, hawak ang kanyang ulo. Tahimik na lumapit si Alma, dala ang isang tasa ng tsaa. Inilapag niya ito sa mesa at umupo sa tabi niya. Ilang sandali silang walang imik, hanggang sa bumulong si Eduardo, halos hindi marinig. Alma, ako'y naging idolatro. Hindi ng mga rebulto, kundi ng sarili kong boses, ng palakpak, ng kapangyarihan. Nagulat si Alma sa kanyang tinuran. Hindi niya inasahan na maririnig ito mula sa kanyang asawa na minsang puno ng yabang. Ngunit ngayong gabi, iba ang kanyang anyo. Hindi na ito ang malakas at matapang na pastor na kilala ng lahat. Ito'y isang taong basag, pagod, at nauuhaw sa kapatawaran. Hinawakan ni Alma ang kanyang kamay. Eduardo, matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Hindi upang makita kang bumagsak, kundi upang makita kang muling bumangon, hindi bilang pastor, kundi bilang asawa at anak ng Diyos. Hindi na napigilan ni Eduardo ang kanyang sarili. Bumagsak siya sa kandungan ng kanyang asawa, humahagulhol na parang batang nawala sa dilim. Ang kanyang mga balikat ay lumiligwak sa bawat hikbi, at sa unang pagkakataon sa kanilang pagsasama, naramdaman ni Alma ang kabuuang pagbitaw ng kanyang asawa sa lahat ng kayabangan at galit. Mahal, patawarin mo ako, bulong niya, halos hindi na maunawaan. Patawarin mo ako sa lahat ng salita ko laban sa iyo, sa lahat ng panlalait ko sa pananampalataya mo. Patawarin mo ako sa pagwasak ko sa kung ano ang banal para sa iyo. Patawarin mo ako sa pagiging bulag. Napaluha rin si Alma, ngunit hindi dahil sa galit o sama ng loob. Ang kanyang luha ay luha ng kagaanan, luha ng pasasalamat. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang asawa at mahigpit siyang niyakap. Eduardo, matagal na kitang pinatawad. Hindi ko kailanman hinintay na magsisi ka para ako'y lumaya. Pinatawad kita dahil iyon ang itinuro sa akin ng Diyos. Ngunit ngayon, nakikita kong pinapatawad mo na rin ang sarili mo. Sa gabing iyon, matagal silang nanatili sa ganoong posisyon, si Eduardo, umiiyak sa kandungan ng kanyang asawa, si Alma, yakap ang kanyang sugatang asawa na sa wakas ay handang humarap sa liwanag ng katotohanan. At sa labas ng kanilang tahanan, habang ang hangin ay dumadampi sa mga dahon ng mangga, may isang tahimik na kapayapaan na bumalot sa paligid. Para bang ang langit mismo ay nakikinig at sumasabay sa kanilang pagbabalik loob. Ngunit sa kaibuturan ng puso ni Eduardo, alam niyang ito pa lamang ang simula. Ang pag-amin ay unang hakbang. Ang tunay na pagsuko, ang tunay na pagbabalik ay darating pa lamang. At bagamat siya'y nangangamba, naramdaman niya ngayon, sa wakas, hindi na siya nag-iisa. Maagang maaga pa lamang ay gising na si Eduardo. Ang kanyang katawan ay mahina, halos hindi na niya maiangat ang kanyang sarili mula sa kama ng walang tulong. Ngunit ngayong umaga, may kakaiba sa kanyang mga mata. May ningning na hindi nakita ni Alma sa loob ng napakaraming taon. Tahimik niyang hinawakan ang kamay ng asawa at bumulong. Alma, nais kong pumunta sa simbahan. Nagulat si Alma. Hindi ito basta simpleng simbahan na tinutukoy ni Eduardo. Alam niyang ang tinutukoy ng kanyang asawa ay ang mismong simbahan sa bayan kung saan minsang nangyari ang lahat, ang araw na winasak niya sa harap ng publiko ang imahen ng Birheng Maria. Matagal na ring iniiwasan ni Eduardo ang lugar na yon, isang sugat na ayaw niyang balikan. Ngunit ngayon, tila handa na siyang harapin ang nakaraan. Eduardo, sagot ni Alma, mahina ngunit puno ng emosyon. Sigurado ka ba? Alam mong hindi lahat ay tatanggapin ka roon ng bukas na bisig. Ngunit mumiti si Eduardo, isang ngiting may kasamang kirot at pag-asa. Kung ito ang huling pagkakataon kong makatayo roon, gusto kong gawin ito ng tama. Kinabukasan, sakay ng isang lumang van na pagmamay-ari ng kanilang kapitbahay, bumiyahe silang dalawa papunta sa bayan. Tahimik ang daan. Tanging ugong ng makina at lagaslas ng hangin ang maririnig. Habang nagmamaneho si Alma, nakatanaw si Eduardo sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga palayan at malalayong bundok. Para bang bawat tanawin ay nagpapaalala sa kanya ng panahong lumipas, ang mga panahong siya ay abala sa pagpapakita ng kanyang lakas. Ngunit ngayon, ang bawat kilometro ay tila nagiging hakbang ng kanyang pagpapakumbaba. Pagdating nila sa bayan, agad niyang naramdaman ang bigat ng lugar. Ang simbahan ay naroon pa rin, nakatayo ng matatag. Ang harapan nito'y may mga bitak na tanda ng panahon, ngunit mas matibay pa rin kaysa sa alaala ng kanyang ginawa. Sa mismong plazang iyon, maraming taon na ang nakalipas, buong yabang niyang winasak ang imahe ng Birheng Maria sa harap ng mga taong nagdarasal. Ngayon, muli siyang humaharap dito, ngunit bilang isang taong basag at nagsisisi.
Tumigil ang van sa harap ng simbahan. Ilang sandali munang hindi gumalaw si Eduardo. Mahigpit niyang hawak ang kanyang tungkod, ramdam ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Lumapit si Alma, inalalayan siya pababa. Bawat hakbang niya ay mabigat, ngunit sa bawat galaw ng kanyang paa, nararamdaman niyang may bahagi ng kanyang kaluluwa ang gumagaan. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng katahimikan. Ang mga bangko ay halos walang laman maliban sa ilang matatandang nagdarasal ng rosaryo. Ngunit nang makita nila si Eduardo, mabilis kumalat ang bulungan. Ang ilan ay agad na umiwas ng tingin, ang iba na may nakatitig, parang naguguluhan kung totoo ba ang kanilang nakikita. Ngunit hindi na yon mahalaga kay Eduardo. Dahan-dahan siyang umusad papunta sa pulpito, gamit ang kanyang tungkod at ang braso ni Alma bilang sandalan. Ang bawat hakbang ay parang pag-akyat sa isang bundok. Ramdam niya ang mga mata ng lahat, ramdam niya ang bigat ng kahapon. Ngunit ramdam din niya ang tawag ng Diyos na humaharap sa kanya. Pagdating sa pulpito, hindi siya tumayo upang magsalita. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tungkod at lumuhod. Ang dating lugar ng kanyang kayabangan ay ngayon naging altar ng kanyang pag-amin. Ang mga tuhod niya ay nanginginig, ngunit pinilit niyang manatili roon. Tahimik ang lahat. Walang mikropono, walang kamera sa simula. Tanging boses niya lamang, mahina ngunit malinaw, ang pumuno sa simbahan. Kung mayroon pang natitirang bahagi sa akin na magagamit ng Diyos, gamitin niyo yon. Nagpatuloy siya, halos pabulong, ginamit ko ang pulpito para sa aking sarili, para sa palakpak, para sa kapangyarihan. Ngunit ngayon, wala na akong mayaalay kundi ang aking kahinaan. Diyos ko, kung ito man ang tanging natitira, naway maging handog pa rin ito. Biglang bumuhos ang luha ng mga nakikinig. Ang ilan sa mga matatanday nagsimula ring lumuhod. Ang ilan na may humihikbi, hindi dahil sa awa lamang, kundi dahil sa lakas ng mensaheng iyon, isang makapangyarihang pagbabalik loob sa lugar ng dating kapahamakan. At doon, may isa sa mga kabataan ang biglang naglabas ng cellphone. Sinimulan niyang i-record ang nangyayari. Isa, dalawa, hanggang sa lahat ng nakakita ay naglabas ng kanilang mga telepono. Sa loob ng ilang minuto, ang eksenang iyon ay live nang kumakalat online. Ngunit ngayon, iba na ang tono. Hindi na ito katulad ng unang video kung saan si Eduardo ay puno ng kayabangan at galit. Sa halip, ang bagong larawan na kumalat ay isang pastor na nakaluhod, basag ngunit mapagpakumbaba, humihingi ng awa hindi sa tao, kundi sa Diyos. Patawarin niyo ako, bulong ni Eduardo, halos hindi marinig ngunit sapat upang tumagos sa mga nakasaksi. At salamat sa awan niyo. Mula sa gilid, lumapit si Alma, inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng asawa. Ang kanilang mga luha ay magkahalong bumagsak sa lumang kahoy ng pulpito. At sa sandaling iyon, hindi na mahalaga kung ano ang sasabihin ng mundo, hindi na mahalaga ang mga galit o pagtutol. Ang mahalaga ay ang pagbabalik loob ng isang kaluluwang matagal nang naligaw. Sa labas ng simbahan, habang patuloy na kumakalat ang video, may mga komento ng bumaha. Ito ba ang dating si Pastor Eduardo? Hindi ako makapaniwala. Ang Diyos ay talagang gumagawa ng milagro. Ito ang tunay na kapangyarihan ng pananampalataya, ang pagpapatawad. At habang libo-libong tao ang nakakapanood, ang kanyang mensahe ay lumalampas na sa mga pader ng simbahan. Ang kanyang pagbagsak ay naging simula ng mas malawak na pagbabalik. Sa huling saglit ng kanyang pananalangin, dumampi ang isang malamig na hangin sa loob ng simbahan, tila yakap ng langit. At sa kanyang puso, naramdaman ni Eduardo ang isang bagay na matagal nang nawala, ang kapayapaan. Hindi niya alam kung anong mangyayari bukas, ngunit ngayong araw, alam niyang nakapagsimula na siyang muli. Muling sumikat ang araw sa maliit na bayan ng Batangas, tila walang anumang naiibang naganap. Ngunit sa bahay ni na Eduardo at Alma, isang bagay ang magbabago hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi sa buong pamayanan. Maaga pa'y nakaupo si Eduardo sa gilid ng kama, nakatitig sa kanyang mga kamay. Sanay na siyang makita ang mga ito na mahina, nanginginig, halos hindi niya maigalaw. Subalit ngayong umaga, parang may kakaiba. Nang subukan niyang igalaw ang kanyang daliri, mabilis itong tumugon. Napatitig siya, halos hindi makapaniwala. Dahan-dahan niyang ikinuyom ang kanyang kamay, at sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming buwan, nagawa niyang pigain ang kanyang palad ng walang pag-aatubili. Alma, mahina niyang tawag. Agad namang pumasok si Alma sa silid, may dalang tasa ng tsaa. Bakit, Eduardo? Masakit ba uli? Ngunit imbes na makita ang asawang nakalugmok, natigilan siya sa nasaksihan.
Si Eduardo ay nakatayo, hindi nakasandal, hindi umaasa sa tungkod, kundi nakatayo ng buong buo. Eduardo, sigaw ni Alma, muntik nang mabitawan ang tasa. Alma, halos humikbi ang tinig ng lalaki. Nakakatayo ako. Nakakalakad ako, eh. At bago pa siya matapos magsalita, dahan-dahan siyang humakbang. 1, 2, 3 hakbang hanggang tuluyan siyang nakalakad palapit sa asawa. Ni isang panginginig ay wala. Ni isang pagbagsak ng tuhod ay hindi naramdaman. Niyakap niya si Alma ng mahigpit at sabay silang napaiyak. Paano nangyari ito? Bulong ni Alma, nanginginig ang tinig. Hindi ko alam pero ramdam ko, hinigpitan ni Eduardo ang yakap. Ito'y awa ng Diyos. Awa ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na ina. Hindi sila makapaniwala. Sa loob ng ilang linggo, hindi makakilos si Eduardo nang walang tulong. Ang bawat pagbangon ay tila laban sa kamatayan. Ngunit ngayong umaga, para bang lahat ng iyon ay nawala. Agad silang pumunta sa ospital sa Maynila upang magpakonsulta. Doon, sinalubong sila ng mga doktor na ilang buwan nang sumusubaybay sa kaso ni Eduardo. Pastor Eduardo, gulat na bati ng isang neurologist nang makita siyang naglakad papasok ng klinika nang walang tulong. Hindi ito maaari. Agad nilang isinailalim si Eduardo sa iba't ibang pagsusuri. MRI, blood test, nerve conduction studies, lahat ng test na dati ay walang malinaw na resulta, ngayon ay muling ginawa. At muli, nagulat ang mga doktor. Wala na kaming nakikitang abnormalidad, sabi ng isa. Ang inyong mga nerve responses ay normal. Ang inyong blood work ay perpekto. Para bang hindi kayo kailanman nagkasakit. Dok, paano po posible yon? Tanong ni Alma, hawak ang kamay ng asawa. Umiling ang doktor, tila hindi makahanap ng salita. Kung susundin natin ang agham, wala itong paliwanag. Ngunit kung susundin niyo ang pananampalataya, marahil iyan ang sagot. Nagkatitigan sina Eduardo at Alma. Sa kanilang mga mata, malinaw ang lahat, ito ay hindi lamang pagbabalik ng kalusugan, ito ay pagbabalik ng awa ng Diyos. Nang kumalat ang balita sa kanilang bayan, mabilis itong naging paksa ng lahat ng usapan. Ang mga kapitbahay, mga dating miyembro ng simbahan, at maging ang mga taong minsang tumalikod sa kanila ay nagpunta upang saksihan mismo ang himala. Hindi ba't siya ang halos hindi na makapagsalita, bulong ng isa? Siya yon. Ngayon ay nakakalakad na siya parang walang nangyari. Ngunit higit pa sa pisikal na paggaling, may mas malalim na nangyari kay Eduardo. Hindi na siya ang pastol na dating nagbubunyi sa palakpak at paghanga ng tao. Ngayon, bawat salita niya ay puno ng kababaang loob. Isang gabi, habang nakaupo silang mag-asawa sa kanilang maliit na altar, muling nagsalita si Eduardo. Alma, nararamdaman ko na hindi lang basta ito paggaling. Ito'y isang paanyaya. Kung pinili ng Diyos na bigyan pa ako ng isa pang pagkakataon, ibig sabihin ay may misyon pa ako. Ngunit bago ko iyon tanggapin, kailangan kong tuluyang baguhin ang aking puso. Eduardo, sagot ni Alma, hinawakan ang kamay niya, hindi ka nag-iisa. Hindi kailanman. Sa mga sumunod na araw, dumagsa ang mga tao sa kanilang tahanan. Hindi upang humingi ng sermon, kundi upang marinig ang kanyang patotoo. Sa bawat kwento ni Eduardo, inuulit niya ang parehong mensahe. Ginawa ko ang pinakamalaking pagkakamali ng aking buhay. Pinagkaitan ko ng dangal ang mahal na ina. Pinagmalupitan ko ang mga deboto. At higit sa lahat, hinayaan kong maging idolo ang aking sariling boses. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ako tinalikuran ng Diyos. At sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birheng Maria, ibinalik niya ang aking buhay. Hindi lahat ay naniwala. May ilan pa ring tumutulig may ilan pa ring bumabalik sa lumang sugat. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas marami ang nakikita hindi lamang ang kanyang paggaling, kundi ang pagbabago ng kanyang puso. Isang gabi, nanalangin mag-isa si Eduardo sa altar. Tahimik ang buong bahay. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang Biblia, hindi upang maghanda ng sermon, kundi upang marinig lamang ang salita ng Diyos. At sa pagbukas niya, bumungad ang talata mula sa awit 51. Lumikha ka sa akin ng malinis na puso, O Diyos, at magbigay ka ng matatag na espiritu sa loob ko. Napaluha si Eduardo. Panginoon, ngayon ko lang tunay na naunawaan. Hindi sapat ang gumaling ang katawan. Kailangang gumaling ang puso. At doon, isinuko niya ang lahat. Hindi na siya humiling ng kapangyarihan, hindi na siya humiling ng palakpak. Ang tanging hiling niya, ang manatili sa awa ng Diyos, kahit anuman ang mangyari.
Sa sumunod na linggo, inimbitahan siyang magsalita sa isang pagtitipon sa Plaza ng Bayan, ang parehong lugar kung saan minsan niyang winasak ang imahen ng Birheng Maria. Ngunit ngayong pagkakataon, ibang-iba ang tanawin. Sa gitna ng entablado, nakaluhod si Eduardo. Hawak niya ang rosaryo, at sa tabi niya ay nakatayo si Alma at ang kanilang mga anak. Tumitig siya sa mga tao at nagsalita. Hindi ako narito para sa sarili kong pangalan. Narito ako upang ipahayag na ang Diyos ay maawain, at nasa kabila ng ating mga pagkakasala, lagi siyang handang tumanggap. At habang bumubuhos ang mga luha ng mga nakikinig, muling itinaas ang imahen ng Birheng Maria sa plaza. Ngunit ngayon, wala nang galit, wala nang paninira. Tanging pagpupuri at pasasalamat. Sa puso ni Eduardo, malinaw ang lahat, ang kanyang paggaling ay hindi simpleng biyaya lamang, kundi isang hamon. Kailangan niyang mamuhay bilang patunay ng awa ng Diyos. At bago niya tuluyang yakapin ang panibagong misyon, nangako siya sa sarili. Hindi ko na muling hahayaang mahulog ang aking puso sa idolatriya ng sarili kong tinig. Mula ngayon, ang tanging layunin ko ay magpatawad, magmahal at maglingkod. At sa gabing iyon, habang nakatanaw siya sa langit, ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin. Para bang muli niyang nasilayan sa kanyang isipan ang babaeng nakadamit ng asul, mapayapa, nakangiti. At sa wakas, alam niyang siya ay tunay ng gumaling hindi lamang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Matapos ang araw ng kanyang patotoo sa plaza, hindi na muling bumalik si Eduardo sa entablado bilang sentrong tauhan ng pansin. Sa halip, nagpasya siyang lumayo sa ilaw ng kamera at sa palakpak ng madla. Ang kanyang puso ay dumaan na sa apoy, at ngayon, ang nais niya ay simpleng paglilingkod, hindi sa pamamagitan ng malalaking salita, kundi sa maliliit na gawa. Alma, bulong niya isang gabi habang magkasama silang nagdarasal sa kanilang altar. Kung talagang totoo ang pagbabagong ibinigay sa akin ng Diyos, kailangan kong ipakita ito sa gawa, hindi sa salita lamang. At doon nagsimula ang kanilang bagong misyon. Isang linggo matapos ang kanyang pampublikong pag-amin, umalis sila ni Alma at nagtungo sa Cavite, sa isang lumang bahay ampunan na matagal nang pinapatakbo ng mga madre. Ang lugar ay puno ng mga batang iniwan ng mga magulang, mga ulilang inulila ng kahirapan, at mga kabataang walang matatakbuhan. Pagpasok nila sa bahay ampunan, sinalubong sila ng isang maliit na grupo ng mga bata. May ilan na nakayapak, may ilan na may mga damit na kupas at punit. Ngunit sa kabila ng lahat, makikita sa kanilang mga mata ang pag-asa na may magmamahal pa rin sa kanila. Magandang umaga po, bati ng isang batang babae na mga 9 na taong gulang, may mahaba at gusot na buhok. Hawak-hawak niya ang kamay ng kanyang nakababatang kapatid. Kayo po ba ang bagong voluntaryo? Nagkatinginan sina Eduardo at Alma. Sabay silang ngumiti. Anak, sagot ni Alma, yumuko at hinaplos ang buhok ng bata. Narito kami upang maglingkod. Hindi madaling trabaho ang sumunod na mga araw. Si Eduardo, na dati sanay sa mga entablado at mikropono, ngayon ay nakayuko sa mga labahan, kumakayod ng mga damit na amoy pawis at alikabok. Ang kanyang mga kamay, na dati nanginginig at halos hindi makakilos, ngayon ay malakas na muli, ngunit hindi para sa sariling kapangyarihan, kundi upang maglaban ng damit para sa mga batang walang ina't ama. Si Alma naman ay nagsimulang magluto sa maliit na kusina. Minsan ay simpleng lugaw lamang, minsan ay tinapay at sopas. Ngunit ang bawat pagkain na kanilang inihahanda ay puno ng pagmamahal. Sa gabi, pagkatapos ng lahat ng gawain, mauupo sila sa gitna ng mga bata at magbabasa ng Biblia. Hindi na si Eduardo ang matigas na pastol na dating namumuna at nanghuhusga. Sa halip, isa na siyang guro na marunong makinig. Mga anak, sabi niya isang gabi habang hawak ang lumang Biblia, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Sapagkat kahit sa pinakamadilim na sandali, nariyan ang Diyos upang gumabay. At may mga sandaling siya ay nagpapadala ng mga tanda upang ipaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa. Habang nagsasalita siya, nakatingin si Alma, puno ng luha ang mga mata. Nakikita niya kung paanong unti-unting natutupad ang panaginip na minsang ipinahayag sa kanya, isang pagbabalik loob na tunay at totoo. Isang hapon, matapos ang mahabang araw ng paglilinis at pagtulong sa mga madre, lumapit kay Eduardo ang isang binatilyo na mga 12 taong gulang. Payat ito, may mga matang puno ng lungkot at galit na tila nagtatago ng isang sugat na mas malalim kaysa sa kawalan ng magulang. Pastor, mahina nitong tanong, totoo po ba na gumagawa pa rin ng milagro si Maria? Natigilan si Eduardo. Nakita niya sa mga mata ng binatilyo ang parehong tanong na minsang kanyang tinanggihan at pinagtawanan.
Ngunit ngayon, ibang Eduardo na ang kaharap ng bata. Lumuhod siya upang magpantay ang kanilang mga mata at hinawakan ang balikat ng binatilyo. Anak, marahan niyang sagot, hindi lang ako naniniwala. Ako mismo ang patunay. Ako mismo ang milagro. At doon, unang beses muling gumiti ang bata, isang ngiti na parang piraso ng langit na bumaba sa lupa. Habang lumilipas ang mga buwan, naging bahagi na ng araw-araw na buhay sa bahay ampunan sina Eduardo at Alma. Hindi na sila nakilala bilang pastor at pastora, kundi bilang tatay at nanay ng mga batang naiwan ng lipunan. Ang kanilang pangalan, na dati binansagan ng kahihiyan at kontrobersya, ngayon ay dahan-dahang nababalutan ng liwanag ng kabutihan. Ngunit higit pa sa lahat, nagbago ang paraan ng paningin ni Eduardo sa pananampalataya. Kung dati nakatuon siya sa kapangyarihan ng salita at impluensya, ngayon ay natutunan niyang ang tunay na pananampalataya ay makikita sa pag-ibig na walang kapalit. Isang gabi, habang magkasama silang nagdarasal sa maliit na kapilya ng bahay ampunan, nakaluhod si Eduardo at nagpasalamat. Panginoon, salamat po sa isa pang pagkakataon. Hindi ko ito nararapat, ngunit ibinigay ninyo pa rin. Ngayon, ang natitira sa akin ay para sa inyo na lamang. At habang nakapikit siya, tila muling sumagi sa kanyang isip ang refleksyon ng babaeng nakadamit ng asul, may mapayapang ngiti at mga matang puno ng awa. Hindi na niya kinilabutan ang imaheng iyon. Sa halip, niyakap niya ito bilang tanda ng pag-ibig na minsan niyang winasak, ngunit ngayon muling bumuhay sa kanya. Dahil dito, unti-unting lumakas ang loob ng mga bata. Sa bawat kwento at patotoo ni Eduardo, natutunan nilang ang kahirapan at sakit ay hindi wakas, kundi simula lamang ng mas malalim na paglalakbay. Si Alma naman ay naging huwaran ng kababaang loob at pananampalataya, itinuturo sa mga batang babae ang halaga ng pananalangin at pagkakaroon ng matibay na puso. At sa bawat araw na lumilipas, muling tumitibay ang kanilang pamilya, hindi lamang bilang mag-asawa, kundi bilang ama at ina ng isang mas malawak na pamilya na binuo ng pag-ibig. Dumating ang Pasko, at unang beses sa mahabang panahon, nakaramdam si Eduardo ng tunay na kagalakan. Habang nagsasabit ng parol ang mga bata sa lumang bintana ng bahay ampunan, huminto siya at tumingin sa langit. Salamat, mahina niyang bulong. Dahil minsan akong naging suwel, ngunit hindi niyo ako iniwan. Dahil dito, unti-unting lumakas ang loob ng mga bata. Sa bawat kwento at patotoo ni Eduardo, natutunan nilang ang kahirapan at sakit ay hindi wakas, kundi simula lamang ng mas malalim na paglalakbay. Si Alma naman ay naging huwaran ng kababaang loob at pananampalataya, itinuturo sa mga batang babae ang halaga ng pananalangin at pagkakaroon ng matibay na puso. At sa bawat araw na lumilipas, muling tumitibay ang kanilang pamilya, hindi lamang bilang mag-asawa, kundi bilang ama at ina ng isang mas malawak na pamilya na binuo ng pag-ibig. Dumating ang Pasko, at unang beses sa mahabang panahon, nakaramdam si Eduardo ng tunay na kagalakan. Habang nagsasabit ng parol ang mga bata sa lumang bintana ng bahay ampunan, huminto siya at tumingin sa langit. Salamat, mahina niyang bulong. Dahil minsan akong naging suwel, ngunit hindi niyo ako iniwan. At sa pagningning ng ilaw ng parol, ramdam niya na ang kanilang bagong misyon ay hindi para sa pagkilala ng tao, kundi para sa pag-ibig ng Diyos at ng inang nagpatnubay sa kanya pabalik. Ang dating pastol na nagsira ng imahen ay ngayon naging lingkod na muling bumuo ng mga buhay. Ang dating tinig ng kapangyarihan ay ngayon tinig ng pag-ibig. At sa bawat batang natutong ngumiti, sa bawat pusong muling nakahanap ng pag-asa, nasusulat ang tunay na misyon ni Eduardo, isang misyon na hindi natatapos sa entablado, kundi patuloy na isinusulat sa bawat araw ng paglilingkod. At sa kanyang puso, malinaw ang lahat, siya man ay minsang bumagsak, ngunit sa biyaya ng Diyos at sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birheng Maria, siya ay muling itinayo, hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Makalipas ang ilang buwan ng tahimik na paglilingkod sa bahay ampunan, isang sulat ang dumating kay Eduardo. Nakaselyo ito ng krus, at nang buksan niya, nakita niya ang imbitasyon mula sa isang pari ng Basilika ng Antipolo. Ang mensahe ay malinaw, Kapatid Eduardo, inaanyayahan ka naming magbahagi ng iyong patotoo sa nalalapit na kapistahan ng mahal na ina. Libu-libu ang darating upang manalangin. Nais naming marinig nila ang kwento ng isang pusong bumalik sa Diyos. Nabasa ito ni Alma at tiningnan siya ng may kaba. Eduardo, handa ka na ba? Hindi ito katulad ng maliit na kapilya o ng bahay ampunan. Antipolo ito. Libo-libo ang nandoon. Tahimik si Eduardo.
Napatingin siya sa lumang kahon na nakatago sa ilalim ng kanilang kama. Doon, maingat niyang inilagay noon ang mga piraso ng imahen ng Virgin Maria na minsan niyang winasak. Buo na muli ito, pinagdikit, pinulido, ngunit bakas pa rin ang mga sugat, mga lamat na hindi na mabubura. Iyon ang kanyang dala. Iyon ang kanyang krus. Dumating ang araw ng paglalakbay. Habang tinatahak nila ang daan patungong Antipolo, puno ng pananabik at kaba ang puso ni Eduardo. Ang basilika ay nagsisilbing ilaw sa tuktok ng burol, at sa paligid nito, dagsa ang mga mananampalataya. May mga naglalakad paluhod, may mga bitbit na kandila, at ang ilan na may dumating mula pa sa malalayong bayan para magdasal sa mahal na ina. Pagpasok nila, sinalubong sila ng malalakas na awitin ng koro, mga kampana, at samyo ng insenso. Si Eduardo, na dati sanay sa mga palakpak ng madla, ngayon ay tila bata na kinakabahan. Panginoon, mahina niyang bulong, kung ito'y kalooban ninyo, bigyan niyo ako ng lakas. Umupo sila sa gilid habang isinasagawa ang misa. Pagkatapos, tinawag siya ng pari, mga kapatid sa pananampalataya, ngayong araw, isang tao ang haharap sa inyo. Hindi bilang pastol ng kanyang dating simbahan, kundi bilang anak na bumalik sa yakap ng Diyos. Narito si Eduardo. Dahan-dahang tumayo si Eduardo. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang imahen ng Virgin Maria, basag, pinagdikit, ngunit buo. Nang makita ito ng mga tao, huminto ang lahat. May mga napabulong, may napaluha. Ang mismong imahen minsang kanyang winasak, ngayon ay dala niya, may halong bigat at biyaya. Umakyat siya sa pulpito. Hindi niya iniangat agad ang tingin, nakatingin lamang siya sa imahen. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalita. Mga kapatid, wika niya, garalgal ang tinig, isang araw, dito sa parehong altar ng ating pananampalataya, pinili kong sirain ito. Hindi dahil masama ang luwad o ang kahoy. Ang problema ay hindi nasa imahen. Ang problema ay nasa akin, ang bato sa puso ko. Tumigil siya sandali. Namasa ang kanyang mga mata habang itinaas niya ang imahen. Hinayaan kong lamunin ako ng kayabangan. Naging idolatro ako ng sariling boses, ng palakpak, ng kapangyarihan. Pero kahit noong winasak ko ito, may isang bagay na hindi kailanman nawasak, ang awa ng Diyos. Nagpatuloy siya, at sa bawat salita, lalong lumalalim ang katahimikan sa basilika. Akala ko noon, tapos na ang lahat para sa akin. Ngunit sa bawat sugat na iniwan ko sa aking sarili, at sa aking pamilya, doon din dumaloy ang awa ng Diyos. At sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na ina, ako'y muling itinayo, hindi upang muling magyabang, kundi upang magpakumbaba. Habang nagsasalita si Eduardo, maraming mata ang lumuha. May mga taong minsan ding nagtampo sa Diyos, minsan ding nakalimot, at ngayon ay nakakakita ng pag-asa sa kanyang patotoo. Ang pari na nakaupo sa tabi ng altar ay tahimik na nakikinig, at kahit siya ay napapaluha. Niyakap ni Eduardo ang imahen. Hindi na ito kasing kinistulad ng dati. May mga lamat, may mga bakas ng sugat. Pero buo pa rin. Tulad ko. Tulad nating lahat. Maaari tayong masugatan, maaari tayong bumagsak, pero kung hahayaang maghari ang Diyos, muli tayong bubuin, kahit puno ng peklat. Mabagal niyang ibinaba ang imahen sa altar. Sa sandaling iyon, tila lumukob ang katahimikan sa buong basilika. At mula sa katahimikan, sumiklab ang palakpakan at pag-iyak ng libu-libong tao. Hindi ito palakpak ng papuri, kundi palakpak ng pagsaksi sa awa ng Diyos na gumagawa ng milagro sa puso ng isang tao. Pagkatapos ng misa, nilapitan siya ng maraming tao. May mga nagpasalamat, may mga humingi ng dasal. Ngunit ang pinakamatindi ay ang isang matandang babae na lumapit at hinawakan ang kanyang kamay. Anak, mahina niyang sabi, ngayon lang ako muling naniwala na walang huli para sa lahat. Salamat sa iyong kwento. Napaluha si Eduardo at yumuko. Hindi po ako ang dapat pasalamatan. Ang Diyos at ang mahal na ina na hindi ako iniwan. Kinagabihan, habang naglalakad sila ni Alma palabas ng basilika, nakatingin siya sa langit ng Antipolo. Maliwanag ang buwan, at ang mga ilaw ng parol na nakasabit sa paligid ng simbahan ay kumikislap. Alma, bulong niya, ngayon ko lang lubos na naintindihan. Hindi kailanman iniwan ng Diyos ang aking puso. Ako lang ang lumayo. At ngayong ako'y nakabalik, wala nang mas mahalaga pa kundi manatili sa kanyang liwanag. Hinawakan siya ni Alma sa kamay at mumiti. At dito nagsisimula ang panibagong kabanata ng ating buhay. At sa kanilang pagbabalik sa bahay ampunan, dala nila ang imahen,
hindi na bilang tanda ng pagkawasak, kundi bilang saksi ng awa at pagbabalik ng isang pusong minsang nagkamali ngunit muling itinuwid ng Diyos. Mainit ang hininga ng gabi nang matapos ang misa sa Basilika ng Antipolo. Ang mga tao ay isa-isang lumabas, dala-dala ang bigat at liwanag ng kanilang narinig mula kay Eduardo. Hindi ito basta-basta kwento ng isang pastol na bumagsak at muling bumangon. Ito ay naging salamin ng bawat isa na minsan ding nadapa, nasugatan, at muling tumayo dahil sa awa ng Diyos. Ang kanilang mga palad ay kumakaway, ang mga mata ay basang-basa ng luha, at ang mga labi hindi magsawang magpasalamat. Ngunit si Eduardo, nakaupo sa gilid, ay tahimik lamang. Wala nang hinahanap na palakpak o pagtanggap sapagkat alam niyang ang kanyang tunay na tahanan ay hindi sa entablado, kundi sa piling ng Panginoon. Pagbalik nila ni Alma sa Cavite, sinalubong sila ng mga batang ulila na sabik sa kanilang presensya. Ang ilan ay kumapit sa kanyang binti, ang iba ay yumakap kay Alma na parang sariling ina. Doon naramdaman ni Eduardo na ang lahat ng ito, ang kanyang kahinaan, ang kanyang pagbagsak, at ang kanyang pagbabalik ay may layunin. Hindi na siya leader na may malalaking sermon, kundi isang ama sa mga ulila, isang lingkod sa mga aba, at isang simpleng anak ng Diyos. Isang gabi, habang sabay-sabay silang nagdarasal sa harap ng maliit na altar ng bahay ampunan, napansin ni Alma na ang kandila sa tabi ng imahen ng Virgin Maria ay biglang kumislap ng maliwanag, para bang may hangin na dumaan. Walang bintanang nakabukas, walang hangin na pumasok. Ang mga bata ay natigilan, at si Eduardo ay tumingin kay Alma. Hindi na siya natakot. Ngumiti siya, at sa kanyang mga mata, nakita ni Alma ang isang kapayapaang matagal nang nawala ngunit ngayoy bumalik. Alma, mahinahon niyang wika, hindi ko na kailangang bumalik sa kung ano ako dati. Dito, kasama ka, kasama ang mga batang ito, natagpuan ko ang aking misyon. Hindi na sirain kundi magtayo. Hindi na manira ng imahe, kundi muling buuin ang mga pusong basag. Tumulo ang luha ni Alma at hinawakan ang kanyang kamay. At hindi ka kailanman iniwan ng Diyos. Kahit sa pinakamadilim mong oras, may kandilang hindi namatay. Lumipas ang mga buwan at dumami ang mga tao na bumibisita sa bahay ampunan. Hindi upang makita ang dating pastol, kundi upang marinig ang isang patotoo ng pagbabalik loob. Si Eduardo ay hindi na tumayo sa mga entablado, hindi na naghanap ng kamera. Sa halip, umupo siya sa mga bangko kasama ng mga bata, nagturo ng pagbabasa, nagpakain, at nagdasal. Ang kanyang boses ay hindi na sigaw ng kapangyarihan, kundi bulong ng pag-ibig. Isang hapon, lumapit sa kanya ang isang batang babae na mga 9 na taong gulang. Tatay Eduardo, sabi niya, bakit umiiyak ang mga tao kapag ikinukwento mo ang iyong buhay? Napangiti siya. Dahil anak, naiisip nila na kahit gaano tayo kasira, hindi tayo isinusuko ng Diyos. Lagi siyang may paraan para tayo'y muling buuin. At minsan, ginagamit niya ang mahal na ina upang ipaalala yon. Huminga ng malalim ang bata at mumiti rin. Kaya pala kahit may lamat ang imahen, maganda pa rin. Tumango si Eduardo. Anak. Sapagkat ang tunay na kagandahan ay hindi sa kasakdalan, kundi sa awa at pag-ibig na nakapaloob sa bawat sugat. Makalipas ang 1 taon, sa mismong araw ng kapistahan ng mahal na ina, nagtipon muli ang mga tao sa Basilika ng Antipolo. Ngunit ngayon wala na sa pulpito si Eduardo. Siya ay nasa likod lamang, tahimik na nagdarasal kasama ni Alma at ng mga batang kasama nila sa bahay ampunan. Hindi na siya nasa gitna, ngunit sa kanyang puso, alam niyang iyon ang pinakatamang lugar para sa kanya. At habang umaawit ang buong koro ng Salve Regina, dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata. Hindi na niya naramdaman ang bigat ng katawan, ang takot ng kahapon, o ang pangungutya ng mundo. Ang tanging naramdaman niya ay ang init ng kandila sa tabi ng altar, ang haplos ng kamay ni Alma, at ang presensya ng isang babaeng nakadamit ng asul, ang mahal na Birheng Maria, na tila nakangiti sa kanya mula sa kalangitan. Nang matapos ang misa, dinala niya ang mga bata sa labas upang maglaro. Ang kanilang halakhak ay umaalingawgaw sa hangin, at ang kanilang mga paa ay tumatakbo sa damuhan. Sa bawat tawa, sa bawat ngiti, naramdaman ni Eduardo na ang kanyang buhay ay nagsimula muli. Hindi bilang pastol na puno ng yabang, kundi bilang lingkod na puno ng pagmamahal. At sa huling sandali ng araw na yon, bago lumubog ang araw, humarap siya sa mga bata at kay Alma. Mga anak, wika niya, ito ang ating simula. Hindi tayo perpekto, ngunit dito sa ating mga sugat, naroroon ang biyaya ng Diyos. At sa paglubog ng araw, tila ba sumikat ang bagong liwanag sa kanilang mga puso.
Sa huli, natutunan ni Eduardo ang pinakamahalagang aral, ang katapusan ay hindi wakas, kundi simula. Ang kanyang pagbagsak ay naging tulay upang makilala ang tunay na awa ng Diyos. At mula roon, ipinagpatuloy niya ang kanyang buhay, hindi na upang manguna, kundi upang sumama, hindi na upang sirain, kundi upang magtayo, at hindi na upang magyabang, kundi upang magmahal. At sa tabi ng altar ng bahay ampunan, kung saan patuloy na kumikislap ang kandila sa harap ng imahen ng mahal na ina, alam niyang kahit kailan, kahit saan, may liwanag na hindi mamamatay. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe. Kasi ang mga ganitong kwento, dapat ikaw ang unang makakaalam.